Okay, balik tayo. Bago lang tayo magpatuloy ngayon, merong siyang tumawag dito or nag-text. 0910-769-8149. Kinaquote niya ang Leviticus chapter 19, verse 13. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpabukas ang pagpapasweldo sa inyong mga manggagawa. Sa Deuteronomy 20:19, sabi dito, huwag kayong magpapautang ng may tubo sa inyong kapwa Israelita, maging pera, pagkain o anumang maaaring patubuan. Sa Hebreo 13:5, sinasabi din, huwag kayong magmukhang pera, dapat umasa sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Sa mga gawain, 8:20, magpapahamak ka, ikaw at ang iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kalooban ng Diyos. Alright, those are scriptures that were sent here regarding this topic, but it touches at hinihipo niya yung ating pinag-uusapan dito. Hindi tayo pwede magpaari sa pera. Hindi tayo pwede magpaari sa pag-aari. Hindi tayo maaari magpahari sa orgulyo o yung pagiging proud. Hindi tayo pwede magpaari sa galit. Hindi tayo pwede magpaari sa sama ng loob. Hindi tayo pwedeng magpaari. Ang ibig sabihin kasi noon, lahat ng mga yan, ang sinasabi niyan, hindi lang yung huwag ka magpaari, sapagkat ang mas malalim na katotohanan na siyang sinasabi noon, hindi dumadaloy ang pagmamahal ng Panginoon mula sa iyo panlabas sa mga kapwa-tao natin. At yun ang isang bagay na napakahalaga na mautuhaan natin. Kasi madalas tayo dito, ay hintayin kong gumawa ito ng mabuti sa akin, tsaka lang ako aayon sa kanya. Hindi. Lalo na yung mga naglapastangan sa iyo. Una-una, patawarin mo. Pangalawa, ipakita mo na yung pagmamahal ng Panginoon na nasa sa iyo ay buhay na buhay at siyang nagbibigay sa iyo ng lakas at tibay. Kanya kailangan dyan, makita natin na talagang kailangan magbago ang pananaw natin. Hindi maaari na mabubuhay tayo dito ayon sa wisyo ng mundo. Kasi yung wisyo ng mundo, walang sinasabi yan, kundi gimme. Sa akin to, sa akin to, sa akin to, sa akin to. Ang wisyo ng Diyos ay siya nagsasabi, mahal kita, maski na ano pa sabihin mo, basta't mahal kita. At yun ang mananatili. From 0977-823-3189, ano ba ang tamang gawin para mas madaling sumunod ang bata sa magulang? Salamat po. Alam po ninyo, ang pagsasanay ng kabataan ay pagtuturo po sa kanila ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagmamahal ng magulang sa kanila habang sila ay sanggol pa lamang. Habang sila ay nasa sinapupunan pa rin ng kanilang ina. Ano ang karanasan ng ina habang dala-dala niya yung batang yun? Kung puno ka ng hinagpis, puno ka ng puot, puno ka ng lahat ng klaseng negatibo, naaapekto ang damdamin ng batang yun na nasa iyong tiyan. Kanya kung minsan, pag ito'y lalabas sa tiyan mo, masasaktin, maraming problema, o merong mga ibang na nararanasan sa buhay, it is very important na umpisahan ang pagtuturo sa anak mula nang siya ay isilang. Love them, but do not spoil them. Mahalin mo, pero huwag mong labisan na ang nangyayari, naghahari sa buhay mo yung anak mo. Meron kasing mga magulang na kuminsan, ganon na lang ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak, na pinagbibigyan na lang nila palagi yung anak. Kanya marami akong nakikitang magulang, yung mga bata, 2, 3 taon, 4 na taon, walang disiplina,
at walang ginagalang ni ama, ni ina. Kasi ang tingin ng magulang doon, basta paglabas kasi ng bata diyan sa sinapupunan, wala pang kakayahang magsalita. Pero ang gagawin ng batang yan is simple. Wah! Pag umiyak, either kakargahin mo, kakalungin mo, o kaya padedehin mo, etc. Sa unang taon, marahil ganun ang bata. Pero pagkatapos ng mga 1 taon at pangalawang taon, kailangan unti-unti na pinaaabot yung disiplina. For example, kuminsan ang bata, pagka umiiyak, ngayon mo, grabeng iyak, tingnan mo, basa ba lampin? Hindi naman. Gutom ba ito? Hindi, kasi kadedede lang. Ang sanggol kasi paglabas at yan ng ina, masyadong makasarili, basta kung gusto at pagka hindi nakuha yung gusto niya, hindi naman siya marunong magsalita, kanya kung minsan hindi natin alam kung anong gusto niya. Basta't iiyak na lang yan, hanggang siya ay kunin ng ina o ng ama, iduyan mo ng konti, etc. Ganyan. Pero unti-unti mo kailangan turuan na hindi komot umiyak siya, makukuha niya lahat ng gusto niya. Yang pagdidisiplina yan, hindi question ng paluin, murahin, kagalitan. No. You discipline with love. You discipline, with affection. And most importantly, huwag kang magalit dun sa bata. Sapagkat hindi pa niya alam kung paano kumilos ng tama. Ito ang panahon kung kailan siya kailangang matuto at mag-aral ng the limits o mga limite ng asal, limits of behavior. So ganun ang paraan para hindi lumalaki yung bata na sobrang makasarili at kinokontrola ang mga magulang. Hindi po dapat mangyari yun. Kalabagan yun sa, hindi po, na sinasabi ng Diyos. Sabi nga, discipline the child. Spare not the discipline of the child. Kung minsan, kanya lang, ang kailangan, when you discipline a child, hindi ka nagmumula sa galit. Kasi ang natatanggap lang ng bata, pag nidisiplina mo mula sa galit, tatanggap lang niya yung galit. Natututo lang siyang nahahabag yung kanyang sarili, nasisira ang kanyang identification, nasisira ang kanyang paningin sa kanyang sarili na para siyang unworthy. No, that's not the purpose of discipline. Purpose of discipline is to teach him na, hanggang dito ka lang dito sa bagay na ito. Huwag kang lumampas dyan. Dito sa kabila dito, hanggang dito ka lang. At little by little, sapagkat hindi po makukuha yan sa minsang pananalita. You have to keep repeating. You have to keep repeating, but never with anger. Never with resentment. Never with impatience. Sapagkat kung hindi yan, tatanggapin lang niya yung impatience mo, yung galit mo, o yung inis mo. Makakalimutan niya yung leksyon na sinusubukan mong ituro sa kanya. So yan po nag-uumpisa pa, talagang sa duyan pa lang. And as the child is growing up, diyan mo makikita kung ang paraan ng magulang ng pagpapalaki ay tama o mali o kulang. From 0916-461-7106, Sir Ray, totoo po ba na it is not your good deeds that will save you, but your faith and your acceptance of Jesus Christ as your God and Savior? Paano naman po yung sinasabi sa Biblia na mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili? Maaari niyo po bang ipaliwanag ito? Okay, let's repeat that question. Let me read it again and I will just mull it a little bit and tell you what I'm trying to say here. Alam po ninyo, kung kaya nating iligtas ang sarili natin sa pamamagitan ng paggagawa ng tama na mula lang sa ating kagustuhan at sa ating inisyatibo, hindi po yan magdadala sa atin sa langit. Kasi po, lahat tayo makasalanan. Kanya yung akala nating mabuting nagagawa natin, hindi po yan makakaya ng burahin o bayaran yung ating pagkakasala.
Kung hindi, kung kaya natin, hindi dapat kinailangang mamatay si Kristo at ibigay ang kanyang buhay. Ginawa ni Kristo ito kasi hindi natin kaya. Para tayo mga banga na nabasag. Bakit? All have sinned and fallen short of the glory of God. Nothing with a stain of sin can come before His presence. So ang nangyari dito, nung nakita yan, ito pa, umpisa pa ito sa libro ng Jeremiah, sinabi na, gagawa ako ng aking tipan. Bibigyan ko sila ng bagong puso. Bibigyan ko sila ng bagong pagkatao o identity. At yung grasya at saka yung Espiritu ng Diyos ay kanyang ikinaloob din. Kanya nung namatay siya at bumangon muli, tapos na ang sakripisyo, it is finished. Inutil yung subukan mong bayaran yung kasalanan mo. Binabaliwala mo ang ginawa ng Panginoon sa Kalbaryo. Sabi ng Panginoon, magpunta kayo doon at intayin ninyo hanggang dumating ang banal na Espiritu na magbibigay sa inyo ng kakayahan ng Diyos na mabuhay ng maayos. Hindi po dahil sa ating sikap, hindi po dahil sa ating kagustuhan lamang na pagbayaran yung ating kasalanan. Sapagkat kung gusto mo talagang pagbayaran ang kasalanan mo, kumuha ka ng kutsilyo, gitilin mo ang sarili mo. Why? The wages of sin is death. Ang bayad daw sa kasalanan ay kamatayan. Kanya siya nagpunta dito at binigay ang buhay niya. Kanya dito nakikita natin ang kadakilaan ng ginawa ng Panginoon nung siya'y nagkatawan tao. Siya'y nagkatawan tao hindi para pasarapin ang sarili niya, kung hindi upang siya ang maging sakripisyo bilang kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao sa buong panahon. Mula nung kay Adan hanggang sa kanyang muling pagbalik. Bayad na. And kailangan lang dyan ay tanggapin mo at sabihin mo, Panginoon, salamat sa iyong ginawa. Magpasalamat tayo at pagkatapos sabihin natin sa kanila, Lord, inilalagay ko ang tiwala ko sa iyo, hindi sa akin, sa kapagat alam ko. Ako'y palaging magkukulang kung ayon lang sa aking kakayahan. Hindi ko kayang pagbayaran yung utang. Kanya tayo naghanap ng tagapamagitan. Kanya yan, maski na sa ating gawain dito sa lupa, naghahanap tayo ng tagapamagitan. Ayun, that was the role of Christ. He was the mediator. He is the Messiah. Siya ang tagaligtas at tagapamamagitan. At maski na nung siya ay bumangon muli at naging matagumpay, maski na sa kamatayan, anong sinasabi ng salita ng Diyos? Nung siya'y pumanig sa langit, naupo siya sa kanang lugar ng trono ng Panginoon o ng Ama, to make intercession for us. He is forever namamagitan sa atin. Kanya, pwede ito larawan lang, no? Kung matingnan mo, kung ikaw nagkasala, okay mo, kung ako nagkasala, ito parang halimbawa lang, no? Parang nagkakaroon daw ng kilembang sa langit. Naku, nagkasala si Ray! Ang unang gagawin ng Panginoon, luluhod siya sa harap ng Ama at sasabihin niya, Ama, ipatong mo sa akin yung kasalanan ni Ray. Huwag mong kalimutan yung dugo na dinanak ko. Binayaran ko na yan, kasalanan na yan. Di ba ang ganda? Ang sarap pakinggan. Hindi ako kailangan magsikap. Ang kailangan ko lang ay sumunod at palalimin po ang aking relasyon sa Panginoon at sa Diyos Ama. Para ganung paraan, mapuno tayo ng Kanyang presensya. Maging mas malalim ang ating pakikitungo, hindi yung kababawan. At before we go ahead, we have to pause for a few reminders. We will be right back.